Katulad naman sinasabi ko sa followers ng Nitro Fish Garage, yung mga gantong klase ng exhaust na ginawa na naglagay ng muffler without proper materials, prone siya sa paglaglag. So, ganun yung nangyari sa Sir Kaiser. Bumili siya ng muffler, pero yung pagkakabit ng exhaust niya, gumamit ng BI material. Tapos kinat and weld lang. Followers sa Nitro Fish Garage, another day, another project dito sa Nitro Fuse. Meron akong dumating na sasakyan ngayon, Toyota Altis. Meron ako nakitang maliit na problema na need namin i-address sa kotse na to. Ang ipapagawa ng client natin is catback exhaust. Pero basically, may problema siya nung dumating siya rito. Nalaglagan siya ng muffler. Katulad naman sinasabi ko sa followers ng Nitro Fish Garage, yung mga gantong klase ng exhaust na ginawa na naglagay ng muffler without proper materials, prone siya sa paglaglag. So, ganun yung nangyari sa Sir Kaiser. Bumili siya ng muffler, pero yung pagkakabit ng exhaust niya, gumamit ng BI material, tapos kinat and weld lang. So, as you can see, itong material na to, nabulok na. Dahil nga exposed tayo sa elements dito sa atin sa Pilipinas. Pag umuulan, nababaha, nagkakaroon ng pagkabulok. So pagka po BI o black iron material ang ginamit sa exhaust mo, mabilis siya mabulok. So ang nangyari, nalaglag yung muffler. Payo ko lang sa mga gustong mag-exhaust, huwag niyo madaliin ang pagbibuild ng exhaust. Alam ko mura yung mga ganito. Kung hindi pa kaya ng budget, try lang pag-ipunan para ma-avoid natin makadisgrasya sa daan o kaya kayo mismo mag-cause ng malaking problema katulad ng mga ganito. Magsisimula ako rito sa dulo na to. So, as you can see, meron dalawang catalytic dito. At ito, madadamay na to kasi may primary sa taas. Itong dalawa na to, pwede nang tanggalin to para mas maging maayos yung flow ng exhaust. Napansin ko rin sa Altis, mas malaki ang tubo rito sa side na to kaysa rito after the resonator. So, lagi namin ginagawa dito sa Nitro Fuse. We follow the same design na ginawa ng manufacturer ng kotse. Kaya dito, mas malaki ang i-improve natin pipings dito. Gawin kong sa part na to 2.5, tapos dito, sa part na to 2, after the resonator. So, maglalagay tayo ng aftermarket resonator dito. At syempre, ma-address na natin yung dito sa part na to na nabulok na. Gagawin natin, stainless material. 304 stainless, 1.5 thickness, which is the standard sa industry namin. Pag nagpapalit ka ng exhaust, yun ang pinakamagandang mga sizes na ginagamit at saka yung material. So, ang ilalagay natin dito, FGK RMO1 muffler, kasi isa rin sa mga reason kung bakit nalaglag yung exhaust. Ang nilagay na muffler ni Sir, medyo malaki. Yun yung mga malalaking oval shape na muffler. So, mababa yung kotse, lowered, tapos itong likod pa, walang exhaust cutout sa bumper. Kaya, tendency, ayun, nalaglag ang muffler. Maaring tumama, tapos stress na yung tubo rito dahil nga medyo bulok na. So, ayun ang resulta. So, FGK RMO1 muffler ang lalagay ko para medyo elevated ng konti yung muffler. At umpisahan na natin yung project ito para makita natin mamaya yung resulta tapos.